Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Itong hype na to. Ang PDEA leak sa umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Bukod dyan, nagre-recruit din daw ng mga miyembro ng PNP para sa ouster plot. Nasa frontline ng Pinagsasabi mo na naman, Trillanes. Alam mo si Trillanes, siguro may sapak na sa utak to, no? No, hindi sa totoo lang, si Trillanes, di kaya may sapak na sa utak to? yan si Maricela Lili. May bago na naman umanong plano para patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Alam mo to si Trillanes, si Mike Abe, sino pa yung Panocchi, si Isguera, sino pa? Yan yung mga, alam mo yung mga kuda ng kuda, wala namang kayong pinapakitang ebidensya. Ang malapit pa nito, ang malapit po dito, fake news tong sinasabi ni Trillanes kasi ultimong PNP na ang nagsabi na wala hong ganito. Tapos salita na siya, wala mo siya pinapakita ebidensya. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng plano. Based on sa information natin, it's the Duterte. Nagpa-press con pa ang loko. Pa-press con pa. Ito yung mga tao na yung talagang hindi makontento sa isang araw na hindi bumanat sa mga Duterte. Parang hindi kompleto yung taon nila kapag hindi nila nasiraan ng mga Duterte. No? Hindi kasi isipin din natin baka excuse me. Baka part of politics ni Trillanes kaya niya ginagawa. Kasi isipin niyo wala pong panglaban, walang manok. Sino manok ng nila Lisa, nila Marcos sa darating na 2028 election? Si Risa Ontiveros? Si Tamba? Sino? Kaya nga pilit nilang ipinapatupad ang charters change, ang chacha. Kaya pilit nilang pinapatupad kasi wala silang mahanap. Sino tatakbo? Si Sandro? Baka si Sandro kaya magpa-impress sa media. Oo, kaya magsasalita na ngayon si Sandro. Pero kung ganun man, malabo yun. Malabo pa rin kayo manalo. Ako na nagsasabi sa inyo. Eto si Trillanes kasi, may plano to eh. Kaya to nag-iingay ng gusto. May plano yan sa 2025, 2028. May plano tong mga to. Lalo na si Risa Ontiveros. Wala na yung pag-asa sa senator darating na 2025. So ang goal niyan is 2028 election. So sa 2028 election, maaaring vice president or president ang itatakbo ni Risa Ontiveros. Kasi isipin nyo ang dami-dami yung problema ng Pilipinas. Diba? Bakit Kibuloy Duterte lang ang inaatupag ni Trillanes at ni Risa Ontiveros, diba? So sa madaling salita, may may panibagong, may plano sila na magpasikat sa tao, sa mga supporters na 31 million kuno. Gago! 31 million kuno na supporters ng mga Marcos para iboto si Trillanes sa Risa Ontiveros kasi solid Marcos sila. Ang tanong doon, meron pa ba? Meron pa man, totoo ba ang 31 million? 16 million, baka pwede pa. Ang 31 million, meron. Okay, nuggets pala. Condolence. Wala ka tuloy.
Ayon kay Trillanes, may mga aktibong senior members ng PNP na nagre-recruit para sa ouster plot laban kay Marcos. Ano daw? Gusto raw kasi ng kampo ni Duterte na makabalik sa kapangyarihan. Ngayon, Ito, isasampal ko sa ito maigi, Trillanes. Pakinggan mo to maigi, ha? Kung ang mga Duterte ay gustong bumalik ulit sa kapangyarihan, no, dapat ginawa na ni Tatay Digong nung panahon na presidente siya, tanga. Nag-iisip ka ba? Ano tong si Trililing? Dapat nung panahon pa lang ni Tatay Digong, ginawa niya na yan kung yan talaga yung plano niya. No? Dapat nung panahon pa lang ni Tatay Digong, pinatupad niya ang tsa-tsa. Alalahanin mo, walang pwedeng humadlang kay Rodrigo Duterte nung panahon nung siya ay presidente. Kayang-kaya niya ipatupad ang tsa-tsa na yan, pero hindi niya ginawa. Dahil ayaw niya ngang sirain ng batas natin. May respeto siya sa batas natin. Ha? Black Mamba, shoutout kay Mama Rod Torres, shoutout. No, mamaya ko na yung shoutout niya iba. No? Kaya paano sasabihin mo na dahil gustong bumalik? Bobo ka ba? Ha? Para sa ouster plot, Saka speaking of bumalik, bakit nawala ba ang mga Duterte? Alalahanin mo, anak ni Duterte yung vice president natin, baka hindi mo alam. laban kay Marcos. Gusto raw kasi ng kampo ni Duterte na makabalik sa kapangyarihan. ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is May dimension ka pa. Ngayon lang ang nadagdag lang sa dimension is kung mag-power grab sila after June 30. Sobrang, alam mo Trillanes, sa sobrang katalinuhan mo, nagiging baliw ka na. Kaano mo si Mustradramus? Mustradramus. Bobo puta. Ang lakas ng timang nito ni Trillanes eh. Huwag No? mong subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag mo subukan. Masisira ang buhay mo. Ang lakas ng tililing nito ni Trillanes eh, no? Oo. Alam mo, Trillanes, sure ako. Trillanes, Risa Ontiveros, Pamba, o kaya Sandro. Yang apat na yan. Yan ang mga pagpipilian sa totoo lang. Okay, play natin. kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte. Di hindi na nakatakbo. Si BP Sara, kapag nangyari yon, hindi na siya pwedeng tumakbo. So, 2 years lang siya magiging 4 years lang siya magiging presidente. Ha? Ata ikaw eh. Hindi ko akalain na may mas malakas ang imahinasyon sa akin eh, no? Puro imahinasyon lang tong pinagsasabi ni Trillanes eh. Kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte. Tapos, it was done through an impeachment or yung withdrawal of support, kagaya yung ginawa ng EDSA 2. But if it's a straightforward loko-loko, kung halimbawa na mag-impeach, no? Impeachment, withdrawal, tarantado hindi naman yun. Isipin mo hawak nyo lahat ng mga anong tawag doon sa mga nagdidesisyon? Mga mambabatas ba yan? Mambubutas? Tama ba? Oo. Taong bayan pa rin magdidesisyon dyan sa impeachment na yan. No? Hindi pa rin yung kagustuhan. Ito kapag nag-people's power at kagustuhan po ng mga tao yun, at kahit anumang hadlang or pagpigil ni Tatay Digong sa atin, wala siyang magagawa pag ginusto ng taong bayan na mag-people's power. Para lang i-impeach si Marcos. Tandaan mo yan, Trillanes. No? Pero isa pang kasabihan na kapag ginutusan, aray, ang sakit ng kape, ang init. Na kapag ginutusan ni Tatay Digong na magkaroon ng people's power, na magkaroon na ng people's power,
doon ka nakabahan. Pero yun nga, hindi naman kasi gawain ni Tatay Digong yun eh. Hindi gawain kasi ni Tatay Digong yung guys, kaya ayaw niya may masaktan eh, ayaw niya magkagulo. But if it's a straightforward people power or who Anong people's power? But it's a straightforward people's power. Tratado ka ba, Bob? Tama, ang lakas mo minamind conditioning mo na naman yung mga tao. Alam niyo ba, alam niyo ba na si Trillanes ang nagpauso ng black propaganda? Alam niyo ba yon? Alam niyo ba yon? Na dahil kay Trillanes kaya nauso ang black propaganda? bakit biniwala ang paurupuin nila sa Duterte mismo? Bobo, wala talagang utak. Minamadali raw ng kampo ni Duterte ang pagbuwag sa administrasyon. Si Raulo, kung minamadali ni Tatay Digong ang pag-upo ulit, unang-una, hindi na pwede si Tatay Digong, tanga ka. Pangalawa, yan, si VP Sara pwede. Di sana nag-people's power na, bakit pa kailangan may maisog rally? Isipin mo maigi yung Trililing. Hindi na namin dapat kailangan ng people ng maisog rally kung saang probinsya. Hindi na namin dapat kailangan yun. Kung talagang gusto ni Tatay Digong na maihalal na si BP Sara. Bakit pa namin kakailanganin ng maisog rally kung pwede naman na kami mag-people's power? 'Di ba? Para lang ma-impeach si Marcos. Hindi ka talaga nag-iisip eh. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, eto sabi ni Tatay Digong, Subukan. Masisira ang buhay mo. huwag mo subukan, masisira ang buhay mo. Wisit na to. Dahil sa Hunyo o Hulyo ay ilalabas na umano ng International Criminal Court ang arrest warrant kaugnay ng war on drugs. Hoy, Trillanes, saan ka ba? Hoy, Trililing, saan ka ba nakakakuha ng Saan ka ba nakakakuha ng mga impormasyon mo? Atip ka naman, no? Sambang universe mo nakukuha to, Trililing, ha? Walang iya ka naman, Trililing, yung mga pinaggagawa mo. Ay, naku, Trililing, ano na ba meron? Bakit ka nagkakaganyan? Ito na, to? Ano to? Masyadong praning. Wait lang, ito na tayong kay Sandro. Wait lang, nahanap ko yung kay Sandro Marcos eh. Tutig na yan eh. So yan, play natin to. Pero sabi ni Trillanes, hanggang ngayon wala pa namang nagre-recruit para sa ouster plot. Iginiit naman ng PNP, wala silang namomonitor na destabilization. Di ba? Ibig sabihin, katang-isip lang yung pinagsasabi ni Trillanes. Isang malaking katangahan lang. Di ba? Isang malaking katangahan lang ni Trillanes. Biro mo, PNP iginiit na ng PNP na may mga nangyayaring ganito. Mismong PNP na nagsabi. Unang-una, alalahanin nyo alalahanin nyo. May sinabi dati si Trillanes mapatungkol sa ICC na inuutusan na ng ICC na dakpin si Tatay Digong or hulihin. Pero sinabi ng ICC na wala po kaming natatanggap na ganun na balita. So ibig sabihin, malakas lang talaga si Trillanes mag-mind condition ng mga supporters nila. Supporters ng mga Pulangaw at mga Dilawan. So ibig sabihin, walang katotohanan. So ibig sabihin, totoo nga yung bansag sa kanya na siya si former Trililing. Diba? Liwanag na sinabi dito. Plot. Iginiit naman ng PNP, wala silang namomonitor na destabilization plot sa kanilang hanay. Di ba? Walang namomonitor sa kanilang hanay.
So, saan galing yung impormasyon mo na pang-anay, Trillanes? Ha? Gago! Tanga-tanga. Bobo. Bobo mo, Trillanes. Puta na, ba't ba nanalo to ng pagiging senator dati? Bakit? Sino ka bang ulol ka? Sino ba to? Rico Eli. Puta na, dami account ang puta. Mga takot. Mga pulangaw, mga takot no? Ang galing mag-imagination ni Trillanes, no? Ang pag-iikot ni PNP Chief Romel Francisco Marbil sa Visayas at Mindanao ay hindi raw para mag-loyalty check, kundi bahagi lang ng regular routine ng isang bagong hepe. Panawagan ng PNP kay Trillanes. Ang pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating Senador Trillanes. Galang-galang. Ay, PNP Pahardo, tama ba? Pardo to, di ba? Apelido niya. Nakalimutan ko. Pahardo, di ba? Yung babae. Di ba Pahardo apelido nun? Hoy, ma'am. Dapat ina-action Pahardo yan, tama. Ina-actionan nyo tong ginagawa ni Trillanes, ma'am. Kasi po yan, malaking kasiraan po sa inyo yan. Inang beses niya na po kayo ginawan ng fake news ni Trillanes. So dapat ina-actionan nyo po yan. Hindi po yung ganyan. Nangyayari po, ma'am, paulit-ulit po kayo ginagawa ng fake news ni Trillanes. Tapos may gana pa kayo magsalita na kagalang-galang. Please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito. At alam po, kung sino man pong makikilahok dito na mabigat po ito dahil this is treason. So, treason. Maging si Senador Bato de la Rosa bumuelta kay Trillanes. Sinabi kasi ng dating senador na ang tinaguriang PIDEA leak na nagdadawit kay Pangulong Marcos sa illegal na droga ay bahagi ng ouster plot laban sa kanya. Si Senador de la Rosa, nakaalyado ni dating Pangulong Duterte, ang nangunguna sa investigasyon ng Senado sa issue ng PIDEA leaks. I am a rightist. I don't want to destroy the existing establishments. Sumusunod po ako ng batas. Kung si Trillanes ay destabilizer, Senator Bato is, ano bang opposite ng destabilizer? Stabilizer. I want a stable government. I want a stable dispensation. Ayoko po na masira yung ating gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mo sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ouster the president. No. Tama. My God. Hindi rin daw siya natatakot sa sinasabing pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Go ahead, man. Sana mukha kayo ICC. Hanggang ngayon, wala naman yung ICC nyo. Pumunta kayo doon sa Davao, mga siraulo. Puro kayo mga ICC. Wala na kayong ibang alam. ICC. Mukha lang ICC. Ano nyo? Galit Pinagbumura. Ito mga putay na ito Wala nang ginawa, lahat na lang maririnig ko ICC. Kay Trillanes, ICC. Kay Risa, ICC. Sa mga tansu vlogger, ICC. Lahat na lang, ICC. Putay na lang. Puro kayo ICC. Ha? Kulang na lang maging letter C ang mga panganyo Putay na ito. Hype na ito. Wala lang yun. Ito, walang magawa ang ICC dito sa Pinas kasi hindi tayo member ng ICC. Kung i-approve ni BBM na maging member ang Pinas, si PBBM ang mawawalang kwenta, mako-question ng ICC kaso siya ang kasalukuyang presidente nasaan ng ICC. Di ba? Ano na to? 2 years ICC. Putay lang kasi, puro na lang kasi ICC, wala kasawa-sawa sa ICC itong mga hayop na to. Anong kagalang-galang? OMG, hindi dapat galangin. Tayo na, wala akong galang dyan kay Trillanes na yan. Trillanes, magsuntukan na lang kaya tayo. Kaya magsuntukan kayo ni Bato, ni Senator Bato. Kahit may edad na yun si Senator Bato, baka hindi pa kayang patumbay ni Trillanes yan. Oo nga, sticker yan. Request ng ito para sa,
Laking nakitawag sa iyo, Jay. Sino nakitawag? O, Jay, bandang uli sila ang magsisi, ano nga? Kasi puro sila ay sisi. Sisi, sisi dito, sisi doon. Ayan nyo, malapit na 2028, ha? Like my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, ngak dyan ang ICC. Sige! Asa na? Trillanes, hinahamon ka na. Puta naman, lalaki mata ni Trillanes dito, guys. Oo, malalaki mata ni Trillanes dito sa ginawa ni Senator Bato. Tik na yan. Hoy. Sige ka lang, Sinasabing pagpapaaresto sa kanya ng ICC. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Puputa Sige na ka lang, gagawa. ngak dyan ang Ano? ICC. Sige! Trillanes? Ano na? Ilahamon ka na! Asan na ICC mo? Puta na kasi, puro ka kabaliwan eh. Sumama ka pa! Natawa ako doon, Go ahead, kahit sumama ka pa. Puta na, Trillanes, pahiya ka ngayon. Asan? Buta po, kung yung mga adik or yung mga tansu vlogger ay tigas pa nga, ikaw naman, Trillanes, tigas mata. Mata lang lagi tumitigas sa'yo, alalahanin mo yun, ha, Trillanes. Walang ibang matigas sa'yo. Alam ko dati ka sundalo, pulis. Wala akong pakialam dun. Ha? Hindi ka dapat katakutan. Wala akong pakialam sa'yo. Ako may galang ako sa kapulisan. Pero pagdating sa'yo, wala akong galang, ha. Trililing, tandaan mo yan, ha. Oo. Sumama ka pa daw, sabi ni Senator Bato. Sama pa. Oy, maraming salamat po, Ma'am Joylyn Legaspi. Thank you. Sama. Trililing, nasa na? Trililing na Magdalo. Case 2011, pinasok ang Lukud Hotel para magtago. Tas inuwi lahat ng corbretos ng hotel. Totoo yan. Hindi pa ako pinapanganak ng mga panahon yun eh. Ang alam ko lang kasi dito yung ang alam ko lang issue dito kay Trillanes yung about doon sa confidential may ano rin to eh. May confidential budget din to si Trillanes, kala nyo ba? Wala na sa gobyerno yan, ha? Okay, play natin. ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. Trillanes, antayin natin yung sagot ni Trillanes dito. Magandang suntukan na lang kayo ni Bato. Trillanes, kung butapag ka talaga, suntukan na lang kayo ni Senator Bato. Baka mamaya hindi ka umubra dyan. Di ba pares naman kayong pulis? Dating pulis, di ba? Tapos naging senator. Match. Match pala to, no? Si Senator Bato, Trillanes, suntukan na lang kayo. Tumatapang ka. Dito na naman si Ma'am Aki. Ganda-ganda na naman ni Ma'am Aki sa, ang ginagana lalo ako mag-vlog pag nandito si Ma'am Aki. Pwede na lang wala dito si Just JB. Ano yun eh, selosa yun. Kala mo jowa eh. Ano daw? Teleleng, pambansang marites. Pambansang marites eh, no? Ay, Ricabe, shoutout mo. Walang kwentang sundalo yan si Teleleng. Ewan ko ba ako? Andito pala si Just Jelly. Akala ko wala dyan eh, no? Si Losa, alam mo, jowa. Kanina pa ako, ito ka pala. Hindi na nakita, late mo kasi. Tuloy natin. Ang ilang kongresista naman, binansagan si Trillanes. Naman natin, sabi nga nila si dating Senator Trillanes, pambansang marites, no? Pambansang marites. Puta, ilan dati kang sundalo? Dati kang pulis? Tama ba? Sundalo, pulis? Wala kasi akong amor dito kay Trillanes kaya hindi ko sinire-research yung pagkatao nito eh. Ano ba to? Sundalo ba to? Si Trillanes? Pulis?
Putay na, barado. Pambansang marites ang putik. Bisit. Police patola. Police pala itong kumag na to. Yan kasi, ang hirap sa inyo, Trillanes. Kaya nga sinabi ko kanina, di ba? Pare-parehas lang. Si Trillanes, si Maring Jaret, tsaka si Abe. Pare-parehas lang yan eh. Now, salita ng salita na about sa secret deal, China, Duterte, di ba? Paulit-ulit. Tapos dyan sa ICC, ito si ICC naman to si Trillanes, na wala naman pinapakitang ebidensya. Tapos ang masama pa ho dito, ang nasisira, alam nyo, hindi si Duterte. Ang mga kapulisan po natin ang nasisira ho dito dahil sa ka-fake newsan ni Trillanes. Yun. Oh. No? Kaya ako sa'yo, Trillanes, bago ka magsalita, magano ka muna. Maglabas ka ng ebidensya. Putay na, yung sa secret deal nga ng China, hindi nyo pa rin hanggang ngayon. Hindi inahanapan namin kayo ng ebidensya. Ilabas nyo yun. Hanggang ngayon wala kayong mapakita. So ibig sabihin, lahat ng sinasabi nyo about sa secret deal or gentleman agreement ng Duterte at ng China, isang malaking kahibangan lang. Isang malaking himahinasyon nyo lang. Ano yung nyo? Ano yung katibayan nyo? Bunganga nyo? Ang inan to mga to. Puro kayo hanggang ngayon, puro kayo secret deal. Puro kayo ganito ganyan, ICC. Oh, wala mga pinapakitang mga wala mga pinapakitang mga ebidensya. Ultimo ang pangulo nyo walang ebidensya. Sabi nga nila si dating Senator Trillanes, pambansang marites, no? So, napaka-unfair naman. Pero walang tawanan sila dulo. Ito dito. Visit ka Trillanes, putay na ka. Di ba? Pakinggan nyo. Ang dami magtatawanan. Hoy. Natin, sabi nga nila si dating Senator Trillanes, pambansang marites, no? So, napaka-unfair naman dun sa mga general na sinasabi niya, no? Trillanes, kaya kakahayop ka. Ay, alam mo, Trillanes. Kaya ang mga pinaggagawa mo. Salita ka ng salita lang about sa tawag dito. Salita ka ng salita about sa sa ICC. Wala ka mo pinapakita ebidensya. Ayop ka. Mapaya ka tuloy hanggang sa nasasabihan ka tuloy na hanggang sa nasasabihan ka tuloy na pambansang marites. Pero mo sabihan ka ng isang nun. Kahiya yun ha. Nasangkot na naman ng ating military, ang ating PNP. Tama. Huwag na lang idamay sa mga Tama. marites na ganito, lalong-lalo na kung wala namang ebidensya. Wala pang pahayag ang Malacanang. Yan yung lagi namin sinasabi na magbigay muna siya ng ebidensya. Puro lang kasi siyang hawa eh. Wala man siya pinapakitang ebidensya. Wait lang guys. Tignan ko nga to. Parang may ito na ba? Lumabas na ba yung sinabi ni Marcos? Ito, ano to? Alyansa sa election 2025. Ano na naman? Wala pang layo pa nito Uy. Ang layo pa ng eleksyon naghahanda na agad kayo? Ano yan? Wala. West Philippine Sea na naman yung nakikita ko dito. Asan na yung kay Sandro? Tagal nung kay Sandro. Ito na yung kay Sandro, guys. Sandro, ano daw? Budget, ano daw? Ano daw? Sabi ni Sandro? Ito lang. Hinahanap ko pa yung full BG. Ito. Ano to? Fake news? Ano tong mga fake news na to? Dole. Sa ano to? Ito ba yung enrollment? Ito yung sa DepEd, di ba? Kay BP Sara. Himala. Himala, binalita ng TV5, guys. Himala, guys, binalita ng TV5. Oo.
Yung about sa fake news kay BP Sara. Oo, galing talaga magano nitong mga taong to, no? Himala, himala. Oo, himala. Ang mga pinagagawa niya. Asan na yung ano? Ayun na ba yung sinabi ni, ano? Ayun na ba yung pinakasinabi ni... Tawag dito? Ayun na yung pinakasinabi ni Sandro? Ganyan naman daw sa politiko? Yun na yun, wala nang karugtong yun. Wala na yun. Kung kanina naman. Akala ko may magandang ito no? Narito naman ang balitang dapat niyong abangan, ang patay. Congressman Sandro Marcos may sagot sa mga pag-atake sa kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Wala bang maganda-ganda? Puro na lang ba ganon? Ito naman, ano to? Ito naman yung CP. Alliance between Partido Federal and Lakas, two of the strongest parties. Lakas comes in with 100 strong members of the House. And of course, Partido Federal comes in with the majority of the local government officials. So this is the start of an alliance of the two parties and perhaps others as well. Sir, will Pong be part of the alliance in 2025? Will Pong ng pagbabago be part of that alliance? Do you plan that to happen? It's still open for discussion, and of course, we will consult with, of course, Partido Federal. But have there been talks? Not yet from our part. Not yet. Ito, si Trillanes, sinupalpal ni Marcos. Panoorin natin. Sinupalpal siya ni BBM. Pakinggan nyo. Ito. Planong pagpapatalsik sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Amy, chismis lang ang destabilization plot laban Chismis. 2-0. Trillanes, ano na? 2-0 na, oh. Two-zero si Trillanes, guy. Chismis lang daw. sa Pangulo, lalo't wala namang pruweba na may plano nga para rito. Di ba? Wala, gigil na gigil yung mukha, oh. May itsura. Akala mo si Akala mo siya na yung pipigil sa batang Quiapo, yo. Angas ng datingan, no? Puta na, baka tigas pa nga lang to si Trillanes, eh. Ang pinalutang ni dating Senador Antonio Trillanes na ang kampo raw ni Duterte ang nasa likod ng planong pagpapatalsik kay PBBM. Napapadayan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na, no? Magtugtugin na, no? Ang sakit ng pangako sa'yo, Trillanes. Pinaggagawa mo sa buhay mo. Napapahiya ka lang, eh. Ikaw din napapahiya sa ginagawa mo, eh. Unless may tunay na katibayan, huwag tayo masyadong praning. Chismoso la, praning pa. Said Jaime Marcos, buti hindi nyo po sinabi na may tililing. Huwag daw masyadong praning. Ay, naku po, Trillanes, kawawa, oh. Kung deadma lang si Senator Amy sa issue, nangangamba naman ang ilang kaalyado ng Pangulo sa Naku, eto na siya sabi ko. Papaniwalaan na siguro. Kamara. Tingin ng ilang mga kongresista, sunod-sunod ang mga pag-atake para sirain ang imahe ng Administrasyong Marcos. Wow! Kayo pa talaga, ha? Kayo pa talaga may ganang magsalita nun? Ayos, ah. Ang lupit nyo, ha? Kayo pa talaga may ganang magsalita. Kaya naniniwala silang posibleng bahagi ito ng destabilization efforts laban sa Pangulo. Akala mo yung pinaniwalaan niyo yung sinabi ni Trillanes. Natanga. Pinaniwalaan niyo yung praning nga daw, eh. 3-0 na, 3-0 na ba?
Buisit itong mga mambabatas na to, pinaniwalaan nyo. Pinansin din nila ang pagdinig ng Senado na tila may gusto raw patunayan at ang buwan-buwang prayer rally ng kampo ng mga Duterte. Oh, kita nyo, yun na naman, ay dinugtong. Oh, grabe talaga. So tayo na, yung kapraningan ni Trillanes, binabalita nyo. Ha? Pero yung about sa Fidea Leak, kulang-kulang ang balita nyo. Ano pa? Asan na yung ano? Asan na yung 13 billion na pulburon? Wala na rin kayong balita. Pero itong kabaliwan ni Trillanes, tingnan nyo kung, eto mga ka-DDS, tingnan nyo kung gaano na po kapangit ang mainstream media. Diba? Ang pangit na. Alam nyo kung bakit? Bruin nyo, isang kapraningan na balita, ibinabalita nila. Pero yung gusto ng tao at yung balita na malaman na at magusto ng tao, ayaw nila ibalita. Diba? Wala, nga bells. Ano pa ba yung mga hindi nila binalita? Marami pa, diba? Yung kay Hubahib, hindi rin nata nila binabalita yun. Kay Alvarez ngayon, binalita nila. Ang galing, no? Ang lapit, diba? So you connect the dots, no? You don't need Senator Trillanes. Ito na yung mga tigapagtanggol. Oo, ito na yung mga tigapagtanggol ni tigapagtanggol ni sino ba to? Tigapagtanggol ni Tamba. Oh. Guys, kapag ginanito ko ba may boses ba? Yan. May boses ba? Wala. Wala, no? Wala, no? Pag ginanon ko. Nasakit kasi sa tenga. Oh, bago kasi itong ko nangangapa pa ako. Totoy po, relax lang. Ang mga mayayaman, pagalitan nyo at gumawa tayo maayos. Humawak sa bansa. Paano galit ang mga mamayan natin? God bless. Sundalong, kanin bakla, tililing, marites, hindi. Marites to. Grabe yung mo. Trivia. Telling us all this. You just have to connect the dots. Ito naman, Assistant Majority Leader, Saya Alonto Adyong. Sir, naniniwala po kayo doon sa ka-fake newsan? So ibig sabihin dapat na rin namin i-100% yung sa PIDEA, ganun ba? Tama po ba? Kasi sa ka-fake newsan ni Trillanes, naniniwala po kayo eh. Tapos, ngayon, ibig sabihin, paniwalaan na rin namin na 100% talaga yung about sa PIDEA kay Marcos, ganun ba? Yun nata gusto mo eh. Personally, if you take my opinion on it, yes, there's a big effort, to destabilize this administration. Saka ba't kayo nangangamba? Kung wala naman kayong ginagawang katarantaduhan dyan sa gobyerno natin, ba't kayo nangangamba, Ber? Alalahanin nyo si Tatay Digong, ilang tao ang nagtulong-tulong dyan na para mapatalsik yan, pero may nangyari ba? May nagawa ba? Wala kasi, alam mo yun, kung alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginagawang masama, at hindi ka naman nananarantado dito sa bansa natin, bakit mo kailangan pangambahan yan? Diba? Bakit mo kailangan mangamba sa mangyayari? Sipin nyo maigi yun, ha? Pasilip lang, Lodi, bago mag-live. Sige, subscribe nyo to, ha? Old School Pinoy 2.0. Yan, isa rin yan DDS vlogger. Manood kayo sa mga live dyan, marami kayo matututunan dyan. No? Kay Old School Pinoy, guys, nalaglag ako. Buisit na yan. Kasi na yung kinare-reactionan ko. Buisit na yan, nawala to din. Dahil kay Old School, nawala tuloy ako eh. Okay, tuloy natin itong mga kagaguhan na to. There seem to be common interests shared by certain people that would put forward, and if you take into consideration, it seems to have a common interest for this staff. Nauna naman nang nanawagan si Senate President Mig Zubiri sa mga kapwa niya senador na huwag gamitin sa politika ang mga pagdinig ng Senado. Ang Department of Justice naman nagbabala laban sa mga nagpaplanong patalsikin si Pangulong Marcos.
if there is enough evidence to file cases Paano against na naman si... those who have Eto na naman violated si our ano. criminal laws, such as sedition, inciting to sedition, even rebellion, of course, we will have to pursue. No, the department has always been and will always be evidence-based. Nauna na ring itinanggi ng PNP na wala sa hanay nila ang nagre-recruit para sa sinasabing destabilization plot. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian and Di wow! Di wow! Di wow! Di wow! Di wow! Di wow! Sila yawan no? Di wow! Puta na niya. Puro kayo ganyan. Oo.